Click nga pala to subscribe and hit the notification bell para updated kayo palagi. Thank you. Hi, welcome back. Ako si Jonah, ang inyong ka-friendship. Ayan, so sa mga nagbabalik sa ating channel, welcome back. And sa mga baguhan, huwag mong kalimutang mag-subscribe, hit that share and like button, and syempre the notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating mga videos. Sa mga videos ko po, gusto ko pong pag-usapan ang tungkol sa mga overseas Filipino worker or mga kasambahay, mga experiences, and makapag-share ng kwentong kasambahay. Ayan. So guys, thank you very much. Shout out nga po pala sa lahat ng aking mga subscribers. Syempre, napansin ko din po na karamihan sa aking mga manunood ay hindi pa po nakapag-subscribe. Kaya inaawitan ko po kayo. Kung nagustuhan nyo naman po ang ating video, maaring mag-subscribe ka na rin, ka-friendship. Ayan. So, maraming salamat po. Habang tayo ay nagpapahinga, makipagkwentuhan muna kayo sa akin. Magkwentuhan muna tayo mga ka-friendship. Ayan. So, ano nga bang topic natin for today? Okay. Napag-usapan na natin ang mga ilang bagay tungkol sa pag-a-apply bilang isang kasambahay. Gaano nga ba katagal ang application at kung saan nga ba magandang mag-apply. So ngayon, kung nakahanap na kayo ng agency na angkop para sa inyo, ay pag-usapan naman natin itong pinakamadugong parte ng ating application. Ayan. So, let's go! Samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na to. Ayan. So guys, ano nga ba ang pinakamadugong parte ng ating application? Siyempre, medical. Yan po ang pinakamadugo sa lahat ng application. Bakit pinakamadugo? Kasi, maaring hindi ka matuloy or maaring proceed naman ang application mo. Ayan. So, ano nga ba yung first step ng ating application? Ang first step ng ating application ay kung tinanggap na tayo ni agency at kung tayo ay nakapasa na sa ating pre-medical, tutungo na tayo sa ating final medical. Ayan po. So, after ng mga nauna kong nasabi, gaya ng pre-medical, at tayo na ay proceed na sa final examination, tayo ay pupunta sa isang medical center na affiliated ng isang agency or affiliated ng agency natin. Yan. Yung affiliated ng agency ay accredited siya ng mga bansa na pupuntahan natin. Hindi basta-basta pong medical center or hindi basta-bastang hospital ang pupuntahan mo. Kailangang affiliated ng agency mo at accredited ng bansang pupuntahan mo. Yan po. So, ano nga ba yung first na gagawin mo? Ang first or step 1 na kailangan mong gawin ka-friendship ay kailangan mong mag-fasting. Yan po. Kadalasan sinasabi ng agent natin or mga empleyado sa agency, kailangan mong mag-fasting bago ka pumunta bukas dito sa medical center. Bakit nga po pala sinasabi ng mga doktor or ng empleyado ng agency na kailangan nating mag-fasting? Importante po ang fasting kapag kukuhanan na po tayo ng dugo para sa FBS or fasting blood sugar natin. Bakit kailangan naka-fasting ka? Kailangan naka-fasting ka, ka-friendship, dahil kung ikaw ay kumain bago ka kuhanan ng dugo, hindi na po magiging accurate yung basa ng resulta ng laboratory mo. Malinaw po ba? Kailangan mag-fasting ka, kailangan mong mag-fasting ng 8 hours to 12 hours para maging accurate yung makukuhang resulta ng laboratory mo. Para makita ang level ng asukal ng dugo mo. Yan po. Kaya po kailangang naka-fasting ka. Ayan guys, kaya tinawag siya na FBS kasi
fasting blood sugar. Yan, kaya kailangan walang laman yung tiyan mo bago ka kuhanan ng dugo. Okay? Para maging accurate yung basa ng resulta. Kasi kung ikaw po ay kumain, hindi na po magiging accurate yung basa ng laboratory mo. Maaari na tong maging mataas o mas mataas pa sa normal na level. Okay? Kasi nga po, pag kumain tayo, yung in-ingest natin na pagkain, ina-absorb po yan ng mga dugo natin sa bloodstream natin. Yan. Okay? Kapag na-absorb na yan ng katawan natin, yung glucose ng katawan natin, na-absorb niya yan, syempre, magiging mataas na po yung reading ng FBS ninyo. Mataas na po yung basa. So, kadalasan, kapag ikaw ay pumila na, tatanungin ka, nag-fasting ka po ba? Kung ang sagot mo ay hindi po, maaaring ikaw ay pabalikin sa susunod na araw. Sasabihin nila na mag-fasting ka bago ka bumalik ulit. At di pipila ka na naman, magbabayad na naman kayo, nasayang yung oras mo, nasayang yung pamasahe mo, nagsayang ka ng effort. Okay? Kasi po, kaya tinatawag na pinakamadugong parte ng application kasi nga po, sa hirap na pagdaraanan mo bago ka makapag-medical, tapos sasayangin mo lang dahil hindi ka nag-fasting, parang useless na yung isang araw o useless yung pagod mo. Okay? Nagets po ba mga ka-friendship? Nagpapaliwanag lang, hindi ako galit. Ayan, so proceed. Bakit sinabing pinakamadugo? Kasi syempre, ang dami yung effort natin gagawin natin eh. Una sa lahat, gigising tayo ng maaga. Madaling araw pa lang kailangan na nating pumila doon sa harap ng medical center. Pipila ka ng napakahabang pila. Pero bago nun, syempre madaling araw ka pa lang, gigising ka na, gagayak ka na. Depende kung gaano kalayo yung location mo doon sa medical center. And syempre nga, kailangan mong mag-fasting. Hindi ka nakakain ng alas 8 ng gabi onwards. So, walang laman yung tiyan mo, gagayak ka ng madaling araw, pupunta ka sa sakayan, pipila, mag-aantay, hanggang makarating kayo doon sa medical center. At dahil nga maaga kayo, kailangan ninyong pumila dahil sobrang dami po ng magpapamedical. Araw-araw po ang daming lamang tao ng mga medical center. So, kailangan nyong pumila. Yung mga iba natutulog na sila doon sa harap ng medical center para sila yung mauna. Parang ganon. So, imagine nyo na lang. Imagine nyo na lang yung ganong senaryo, di ba? Doon ka, pipila ka ng madilim-dilim pa, wala kang kain. Ihing-ihi ka ng kailangan mong tipirin-tipirin muna at hindi ka makaalis sa pila mo. Ganon, di ba? Tas ang init sa labas. Yan, so pagpasok nyo, mag-fill up na kayo ng application form. Tapos kulang-kulang pa yung dala mo, uulit ka na namang pipila. Yan, so guys, kailangan pakaisipin nyo muna lahat ng mga requirements ninyo, kailangan dala-dala nyo na ahead of time. Bago pa lang kayo pumunta ng medical center, naayos nyo na lahat ng kompleto requirements. Yan, yung mga forms may pipirmahan pa doon sa mismong medical center. Dapat naka-ready na po lahat ng mga yan. Okay? Para pag nandun na po kayo, salpak kaagad. Okay, 'di ba? Para mabilisan yung pila at makuhanan ka na agad ng dugo at makakain ka na. 'Yun po. Ganun po yung style ng medical pag sa Pilipinas. So after ng pila, yan sa registration, kukuhanan ka din ng picture ID na ilalagay doon sa form mo. Yan. So after na naka-fill up na kayo ng application, nilagay na doon yung mga picture ID nyo, syempre susundan nyo na kung saan yung step by step, kung saan yung nauna, kung sa ENT ba, sa dentistry ba, x-ray ba, yan. So after nun, pupunta na kayo doon sa mga designated na rooms kung saan kayo i-check, okay? Tapos, sa x-ray naman guys,
wag po kayong uminom ng gatas. Kasi po guys, imagine na lang po yung logic nun. X-ray po sa lungs ang hinahanap, hindi po sa tiyan. Kasi syempre, kung uminom ka ng gatas, ibig sabihin, inalter mo na yung fasting mo. Okay? Kasi uminom ka na ng gatas wala nang silbi yung fasting mo. Remember guys, ang x-ray is sa lungs, hindi po sa stomach. Sinasabi kasi ng iba, uminom ka ng gatas para maging klaro yung lungs mo. Guys, anong connection po ng stomach nyo sa lungs ninyo? 'Di ba wala po? Wala pong connection, wala pong science na nagsabi na kapag uminom ka ng gatas bago ng x-ray ay magiging okay ang x-ray mo. Tandaan, x-ray sa lungs ang hinahanap, hindi po x-ray ng tiyan. Kasi kapag nagkaroon ng tubig yung lungs mo, ibig sabihin may pneumonia ka na. So, ayaw mo ng ganon. Bakit ka iinom ng gatas? Gatas liquid po yan. So, gusto mong maging clear yung lungs mo pero gusto mong lagyan ng tubig. Sabi nila para mag-reflect daw doon sa lungs. Wala pong medical scientific evidence or medical evidence na ang pag-inom ng gatas ay magiging klaro ang x-ray mo. Kasi ang ininom mong gatas ay dediretso po sa tiyan at hindi po dediretso sa inyong lungs. Kung ang ininom mong gatas ay magdediretso sa lungs mo, ibig sabihin aspiration na po yon. Ginawan mo na po ng tubig yung lungs mo at ang magiging resulta po ay pneumonia. May tubig na ang baga mo. So, hindi ka na po fit to work. Okay, mga ka-friendship, sana po na-gets nyo, sana po ay klaro yung explanation ko. Wag na wag po kayong iinom ng gatas bago ng x-ray ninyo. Kasi nagpa-fasting nga po kayo. Fasting, wala pong ibang laman ang tiyan nyo kundi tubig. Okay? Kasi tubig, walang halo yan. Pure yan, kaya pwede kang uminom ng tubig. Kapag nakuhanan ka na po ng dugo, that's the time na pwede ka na pong lumagok ng pakonti-konti or kung may baon kang biskwit, that's the time na pwede ka nang kumain. Kung nakuhanan ka na po ng dugo. Ganun po yun. Ganun po yung proseso ng medical. Okay guys? So yung pag-inom po ng gatas, ginagawa yan ahead of time. Mga 1 week before ng medical mo, yun na po yung ginagawa mo. Uminom ka ng mga masustansyang inumin, gatas, mga fruit juices, kumain ka ng mga masustansya, gulay, ganyan. That's the time na kailangan yung mag-take ng mga ganong masustansyang pagkain, hindi on the spot. Okay? Kasi, natatawa lang ako, i-imagine ko yung sinasabi ng karamihan na uminom daw ng gatas bago mag-x-ray. Hindi po yun. Okay? May mga iba pa, sasabihin yung malapot. Yung malapot daw na condense ang inumin mo, yung condense na gatas. Yung condense na gatas, common sense din mga ka-friendship, na ang gatas na condense ay napakatamis. So, iinumin mo yon bago ka mag-x-ray at kuhanan ng dugo. At di ang resulta, hindi ka na po fit to work kasi tataas yung asukal mo. Okay? Yun mga ka-friendship. Lagi nating pakatatandaan, huwag tayong kumain sa loob ng 8 oras or 12 hours. Dapat tubig lang. Okay? Huwag na huwag din tayong iinom ng fresh milk bago mag-x-ray. Okay guys, so yan. After nating makuhanan ng dugo, after nating ma-x-ray, pupunta na tayo doon sa pagsasubmit ng ihi at saka ng stool, ng poop. So guys, ang ihi natin, maaring bigyan ka nila ng bottle doon or ikaw mismo yung bibili. Tips nga po pala, nakapila ka pa lang ay bumili ka na po ng garapon ng lagayan ng poop at saka ihi. Yan guys. So nakalimutan ko kung noon ba is dala-dala na namin yung poop at saka yung ihi. Kasi yung sa stool natin may oras yan na kailangang habulin mo.
na may oras yan na kailangang habulin doon sa laboratory. Kasi syempre kapag masyado nang mahaba yung oras bago mo ma-submit yung stool mo, hindi na siya fresh, no? Nagbi-build up na yung bacteria doon sa poop natin. So as much as possible guys, may submit natin the earlier yung mga poop na dala-dala natin. And ano nga pala, pea-size lang, maliit lang guys, ang kailangan nating dalhin. Kasi one time na experience ko sa mga kasamahan ko, may nagdala ng garapon. Wag garapon. Wag naman, pea-size lang kasi yun lang naman yung kailangan nila, no? So, nakakatawang imagine pero nangyari po talaga yon. So, back to the kwento. After ng submission ng ihi natin, ng poop natin, so pupunta na tayo sa pag-check up ng mata, ilong, leeg, tenga, ganyan. Another tip nga pala sa mga may suot na salamin, dalhin nyo na po yung mga suot ninyong salamin at kung merong note ang doktor or reseta nung nagpa-check up ka, dalhin nyo na po yung mga yon para makita nila, no? Para hindi nila lagyan ng mark yung mga papel ninyo. Tapos papabalikin kayo para mag-comply ulit sa kanila. So another gastos kung magpapagawa ulit kayo sa kanila. Pati yung sa mga ngipin, yung mga pasta-pasta ng mga ngipin. Kasi based sa experience ko, medyo mas mahal po doon sa loob magpagawa, okay? Kaysa sa labas. Minsan linalagyan nila ng mark kung hindi ka sa kanila magpagawa. Kailangan mong bumalik sa kanila para i-comply yun bago nila gawing pasado. Ayan, so after nun, may tinatawag din tayong psycho, yung mag-e-exam ka ng logic. Okay guys, meron din doon yung physical examination, yung sinasabi nila lahat na kailangan mong maghubad at i-check nila kung may mga bukol-bukol or may almoranas ka. Totoo po yun sa mga baguhan, lalo na po sa mga galing sa probinsya, totoo po yun. Yung maghuhubad ka, tatanggalin mo lahat at kakapain nila kung mga may bukol-bukol at titignan din nila kung may almoranas ka. Ganun po katindi yung medical ng pag-abroad. Okay guys, meron din namang advantage para sa atin yung ganong klase ng medical. Kasi at least ahead, nalalaman natin ang status ng ating kalusugan. Yan. So, i-take advantage na natin yan kasi sinasagot naman yan ng employer natin, no? Babayaran ng agency. Babayaran yan ng agency, libreng makakapag-medical tayo ng general check-up. So, advantage yan sa atin. Okay? So, kaya tinatawag na madugo kasi nga, yung hirap natin na dinaranas natin during yung medical. Grabe ang siksikan, yan, hindi ka pa kumain, ang init, minsan pabalik-balik ka pa, yung pagod mo. Bago mo malaman yung resulta, yung pasado ka ba or hindi. Kaya sinasabi nila na madugo. Kasi nga, syempre, sa dami ng effort na gagawin mo, parang ang hirap. Imaginin mo lang yung siksikan kayo, mag-aantay ka ng pagkahaba-habang pila na hindi ka pa kumain, ganyan. Kaya kung i-imaginin natin guys, yung hirap na dinanas natin sa pagme-medical, kaya masasabi natin yun yung pinakamadugong process ng application ng pangingibang bansa. Sa pangingibang bansa, yun na yung pinakamahirap na pagdadaanan natin. Kasi lahat na pagdadaanan mo, pagod, puyat, gutom, lahat na. Kami noon, pipila. Nung mga unang medical ko, nung nakailang balik na rin ako na iba't ibang medical, no? Kasi sa mga naunang bansa na napuntahan natin, yung unang medical ko okay, then pangalawa okay, pangatlo okay. Okay lahat yung mga nauna pang-apat, okay. So yung panglima na medical ko, nung papunta na kami ng Riyadh, parang naging kampante na ako na, okay naman lahat yung mga nauna kong medical.
posible namang ma-unfit ako nitong panglima na. Saudi yung pupuntahan ko. Yung mga naunang napuntahan kong mga bansa, okay naman. So, ganun yung kaisipan ko noon. So, yun nga, matigas ang ulo ko. Sabi nila mag-fasting. Hindi ako nag-fasting. Ayan, nung kinuha po yung dugo ko, sobrang taas ng FBS ko. So, nakailang balik ako. So, nagsayang ako ng oras. Doble-doble yung pagod, yan, kasi nga matigas yung ulo ko. And then, dun sa pang-anim na medical ko, nag-fasting ako, kaya lang, hindi ko na nabantayan yung health status ko. Talagang mataas na pala yung sugar ko, kasi gawa ng nauna na may history na ako ng high blood or hypertension. Yun, so magkakasunod na yan, hypertension, and then after 5 years, nagkaroon na rin ako ng mataas na sugar. Yan, hindi ko na nabantayan. Then, sumama na din yung si cholesterol. Yan, so guys, yun yung sinasabi ko na kailangan pakaingatan natin yung katawan natin bago tayo mag-medical. So, anong ginawa ko nung mataas tong lahat na to? Yung FBS ko, yung BP ko, at saka yung si cholesterol. So, ang ginawa ko doon sa accommodation, kailangan kong mega diet. Kailangan kong bantayan yung kakainin ko, saka kailangan kong bilhin yung nireseta ng doktor na kailangan kong inumin. Tapos tuwing umaga, nagjo-jogging kami, nag-exercise ako kasama ng husband ko para tutulong na pababain lahat yung mga nagsitaasan na resulta ng medical ko. Yun. So, yun yung lagi kong sinasabi na kailangan nating ingatan ang kalusugan natin before tayo mag-medical. And sa awa ng Diyos, naipasa naman, nasa ano na siya above. So, sa susunod na video ko, ikukwento ko kung paano ko ginawan ng solusyon yung mga mataas na level ng resulta ng laboratory ko. Ayan guys. So, yan ang ating kwentuhan patungkol sa medical, kung bakit siya tinawag na pinakamadugong parte ng application ng isang OFW dahil sa hirap na pagdaraanan natin. Ayan, so mga ka-friendship, kung nagustuhan mo ang video na to, maaaring mag-subscribe ka naman at huwag mong kalimutang i-like and share na rin. At syempre, yung notification bell, huwag mong kakalimutan para updated kayo sa mga susunod nating mga video. At kung may comment kayo or gustong pag-usapan, maaari lang i-comment ninyo at tatalakayin natin yan sa ating mga susunod na mga video. So guys, maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na to, at kahit inaantok na tayo, ay sinamahan nyo pa rin ako. So huwag niyong kakalimutan mag-subscribe naman mga ka-friendship. And lagi po tayong mag-iingat, lalo na yung mga kasamahan kong kasambahay na nandito na sa gitnang silangan. Lagi po kayo mag-iingat, magdarasal palagi, at ingatan ang inyong mga katawan. Kung ano ang karapatan, ipaglaban. Yan lang po, at hanggang sa susunod nating mga videos. Paalam!